Hello mga parts, ngayon po meron po tayong i-repair na isang automatic washing machine. Ang tatak po nito mga parts, LG. Inverter po siya, ayan o. Ang problema po nito mga parts, nag-e-error po siya. Ayan. Kaya samahan nyo po akong i-troubleshoot to para makakuha po kayo ng idea kung sakali man po magkaganito yung inyong automatic washing machine sa inyong bahay or kahit saan pa man mga parts. Ayan. At kung bago lamang po kayo dito sa aking YouTube channel, mag-subscribe na po kayo para lagi po kayong updated sa mga bago ko po mga upload na video. Ayan. Ngayon mga parts, nabaklas ko na po itong cover sa pinakalikod para po mabilis po tayo sa ating panunod. Nasa home service po tayo mga parts, kaya yung mga gamit ko nandyan. So, i-power po natin, iyon, power on natin. Ayan, kitang-kita natin mga parts. Ang lumalabas, PE. Ayan, error siya, error, PE. Ayaw po niyang magtuloy. Mga parts, yun ang problema nito. Ang sabi ng may-ari. Matagal na daw po niya itong pinapagawa, pero ang sabi daw po ng mga napagpagawaan niya, hindi daw po nagagawa yung mga ganitong washing machine. So, siguro, hindi pa sapat yung kanilang kaalaman. Kaya po nila nasasabi ito. Nasasabi yung mga ganun. Ayan. Ngayon po mga parts, pag napanood nyo po yung ating video, makakakuha na po kayo ng idea at magkakaroon na po kayo ng syempre kaalaman sa pagre-repair ng ganitong washing machine. So okay mga parts, mabilisan lang po yung ating upload. Nabuksan ko na po at tingnan po natin yung kanyang mainboard. So kapansin-pansin po natin na maganda po yung kanyang mainboard. Halos wala pa pong kadumi-dumi. At ito po yung kanyang sensor, door sensor. So ayan, maganda pa po yung kanyang board. Ito yung kanyang door sensor. Itong hawak-hawak ko na to. Ayan, mga parts. So palagay ko dito sa mainboard na to, wala pong problema dito. Kasi may technique po may diskarte po para po malaman po natin kung may problema yung board sa tingin lang. Titingnan lang. Sa susunod, i-upload po natin yan dito sa ating YouTube channel. Ngayon, binalatan ko na po itong wire ng ating sensor ng yung kanyang door sensor. Binalatan ko na po yung dalawang wire dahil ang gagawin po natin dyan, irerekta po natin. Ayan. Nirekta ko po siya mga parts. Ayan po yung kanyang door sensor. So, tingnan po natin kung dito nga po yung problema. Kung minsan po kasi, dito nagkakaproblema sa kanyang door sensor. So, okay, nakarekta na po. Ikabit po muna natin to. Yan, huwag na po muna nating i-tornilyo para kung halimbawa hindi nga doon ang problema, hindi po tayo matatagal sa trabaho. So, okay, i-plug in po natin. I-power on natin mga parts. Ayan, kapansin-pansin po natin na PE ang lumalabas, error. Ang ibig po sabihin niyan, hindi po yung kanyang door sensor ang problema. So, ayan no, ulitin po uli natin, tingnan po natin. So, ganun pa rin mga parts. Error pa rin siya, PE. So, i-unplug na po natin at ituturo ko po sa inyo kung ano po yung ating papalitan dito. Ayan, kaya tapusin nyo po yung ating video mga parts. Mabilisan lang po yung ating ginagawang mga video. Mabilis ang panonood lang, marami ka nang makukuha idea tungkol sa pagre-repair nyo ng mga gamit sa bahay. Ayan mga parts, naibalik ko na po yung kanyang door sensor. Naibalik ko na po yung kanyang wire. So okay, wala na po tayong gagalawin dito at wala po tayong nakikitang problema dito sa kanyang mainboard. Ayan, ibalik po uli natin to. So malaking problema nung malaking problema nung may-ari kasi nga nahihirapan daw po siya sa paglalaba at wala po siyang makikitang manggagawa. Nagagawa po ng kanyang automatic washing machine. Mabuti po may nagrekomenda sa kanya na tayo po ang itinuro. So okay, may takip po yan ito. So kung magbabaklas po kayo nito, maghahanap po kayo ng tornilyo, hindi nyo po makikita, nakatakip lang po yan sa mga ganito.
Ayan o, ayan yung tornilyo niya. Ayan, tatakpan nyo lang po pagka po ibabalik nyo ulit. Kasi kung minsan napapasok po ng tubig yan at kinakalawang po doon sa loob. Kaya po may takip po siya na ganyan. So dito po tayo magpo-focus mga parts. So i-test po natin yung kanyang water inlet valve. Tingnan po natin kung ito ay goods pa. So naka-unplug po yan mga parts. Pagka po mananarabaho kayo or magre-repair kayo, kailangan i-unplug nyo po muna. Ayan, meron po tayong nakukuhang resistance sa ating water inlet valve. Ibig sabihin yan, wala pong problema yung ating water inlet valve. Ang susunod po na step na gagawin natin, ito, yung kanyang water level sensor. Kapansin-pansin po natin na umaalog po sa loob. Ayun. So, may umaalog po sa loob. May dala po tayong bagong water level sensor. Ito mga parts. Palitan po natin ng water level sensor at tingnan po natin kung yung water level sensor nga ba ang problema. Ayan, naikabit na po natin. Sabi ko nga po sa inyo, mabilisan lang po yung ating ginagawang mga video. Hindi na po natin pinagtatagal yung mga importante lamang po yung ating ipinapakita dito sa video at hindi na po tayo nagdadaldal na kung ano-ano pa man para humaba po yung ating video. O, power on po natin. Kapansin-pansin po natin mga parts na bumibilang po yung minuto na hindi po siya nag-e-error. Hindi po katulad kanina na saglit lang nag-e-error na siya. So kapansin-pansin po natin na i-open na po natin to. Ayan. Ayan, na-set na po natin na hindi po siya nag-e-error. So wag pa po tayong pakampante. Tingnan po natin kung talagang okay po yung ating ginawa. Ayan, kapansin-pansin po natin yung kanyang rectifier sa ilalim bumabata. Tingnan po natin dito. Ayan po mga parts. Yung kanyang tab, kapansin-pansin po natin umiikot na po. Ayan o. Mamaya-maya po, magkakarga na po siya ng tubig, pero yung ating hose hindi pa po nakalagay do sa water inlet valve. Tinitesting lang po muna kasi natin. Ayan o. Meron po kasing ganyang automatic washing machine. Ang nangyayari, bago po siya magkarga ng tubig, iikot po muna yung tab. So mamaya ikakabit po natin yung ating hose ng tubig para makita po natin kung magkakarga din po siya ng tubig. So ang ginawa po natin dito, pinalitan po natin siya ng water level sensor mga parts. Ayan. Ayan mga parts, at naiayos ko na po, naikabit ko na po yung mga dapat ikabit. At pati yung ating hose ng tubig naikabit ko na rin po. So ayan, okay na po.